Assalamualaikum. Magandang araw. Kaya natin siomai. And for today's video, magluluto tayo ng pandikoko. Filipino pandikoko. Gumamit tayo dyan ng grated coconut with sugar. Minelt ko lang siya sa sugar hanggang ma-achieve ko ang golden brown yung color. Then sa dough natin, gumamit ako dyan ng all-purpose flour, oil, salt, sugar, egg, yeast, at baking powder. And water. Bale, tansya-tansya lang ako lahat dyan. Depende sa inyo kung ano yung prepare nyo. Kung ano yung prepare nyo, kung gaano kadami. Basta ako, tinansya ko lang siya dyan. Yan yung merienda namin for today. Yung paglalagay pala ng tubig dyan is, ano lang, utay-utay lang. Dahan-dahan lang ang paglalagay ng tubig. Kasi pag napadami, mahirap na dagdag ka ng dagdag dyan ng all-purpose flour. So, haluin nyo lang siya hanggang ma-achieve nyo yung gusto nyo texture. Tapos, pag dumidikit pa rin siya dyan, malambot pa rin, nagdagan nyo lang siya dyan ng all-purpose flour at paunti-unting oil. Masahin nyo lang siya dyan ng masahin hanggang ma-achieve nyo yung gusto nyo texture. Ayan. Tapos nilagyan ko siya ng konting oil sa ibabaw. Nagantay na ako siya ng 1 hour. Para maging ready na ang dough natin. Habang naghihintay sa dough, ayan, naglalaro muna ng aking mga kids dyan ng ibon. Pinaglalaro nila dyan yung ibon ng dado nila. Tapos, then after 1 hour, ready na ang dough natin. Ayan na siya. Pwede na natin siya ulit masahin at i-form na natin ng wrapper na ating pandikoko. Ayan na yung feeling niya, pandikoko. Bali, nilagyan ko lang siya dyan ng all-purpose flour at minasa-masa ko ulit siya at dinivide ko na siya dyan. Tapos yan, pag dumidikit pa rin yung dough, sprinklean nyo lang siya dyan ng all-purpose flour para hindi siya magdikit. Kayo, anong kwentong cravings nyo? Talagang para-paraan lang pag wala kang mabibilhan ng kinikrave mo, lalo na't malayo ka sa Pilipinas. Kaya gagawa na lang tayo ng paraan para kain natin yung mga kinikrave natin. Tapos tinusok lang siya sa ibabaw ng tinidor. Tapos nilagyan ko siya ng binating itlog sa ibabaw. Ayan, ready na siya. Lulutuin na natin siya sa kawali. Sa kaldero pala. Sa kaldero. Kasi wala kami ditong oven.
Kaya na siya. Sinalang ko na siya dyan sa kaserola. Bali, pinainit ko muna yan bago ko ilagay. Niluto ko siya ng mga 10 minutes dyan. Then, binaliktad ko siya. Niluto ko siya ng mga 6 minutes. So, total 16 minutes ko siyang naluto. Bali, yung apoy is sobrang mahina lang para hindi siya masunog. At ayan, binaliktad ko na siya. Ayan yung ilalim kanina. At ayan na, ready na ang ating pangbikoko. Hindi siya ganang kaganda yung appearance niya. Pero, yung lasa niya is na-achieve natin. Kasi wala nga kaming oven. Ayan na. Craving satisfied na tayo. Kahit wala ditong bakery mabilhan ng pandikoko, tayo na lang ang gagawa ng ating mga cravings. Ayan na siya. Ang sarap-sarap niya sa kape or sa carrot tea. Lalo't umuulan. At ayan na ang ating cravings. Craving satisfied. Thank you for watching. Masalamat.